Ang kwentong ito ay tungkol sa isang manhwa writer na mahigit isang dekada nang gumagawa ng #1 na serye, pero may isang problema dahil sa palagi niyang pinapatay ang sarili niyang mga pangunahing karakter at sa isang tawag kasama ang staff, may bagong babae na napansin ang ugali niyang ito pero wala siyang pakialam. Sa halip ay ipinakita niya ang kanyang dominance sa pamamagitan ng pagtatanong sa posisyon ng newbie bago niya ito i-mute sa video call, pagkatapos ay tumingin siya sa chief editor na si Yang, para sa opinyon nito at sinabi niyang na alisin na ang pormalidad. Nag-aalala siya kung ano ang mangyayari sa susunod, muli ay ipinakita ng writer ang kanyang pagiging mayabang sa pamamagitan ng pagyayabang ng kanyang mga nagawa at kung paanong kahit mahigit isang dekada na, ang kanyang manhwa ay #1 pa rin sa overall chart. Dahil dito ay kumpiyansa ang writer na magpapatuloy ang kasikatan nito at humingi siya ng suporta kay Mr. Wang. Si Wang naman ay nag-aalala lang kung gaano kadalas mag-utos ang writer, ipinaglaban ng writer na mahalaga para sa kanya ang paggawa ng mataas na kalidad na materyal. Kahit tumatagal ng 2 o 3 linggo ang bawat pahina, wala siyang pakialam kung maiinis ang mga mambabasa at iginiit niyang ipagpapatuloy niya ang kanyang paraan kaysa sundin ang gusto ng iilan. Nang marinig ito ay sumuko si Wang at sinabi na maglagay siya ng mas maraming puso sa kanyang trabaho bago umalis sa video call. Si Yang ay sobrang nainis sa kanyang pagiging mayabang at umalis din sa tawag matapos sabihing gawin na lang niya ang gusto niya, samantala ang babaeng nakamute ay muling kumo-connect at nagsimulang pinagsasabihan ang writer, sinabi niyang parang nilalaro lang nito ang kapalaran ng kanyang mga karakter para sa sarili niyang aliw. Hindi siya pinansin ng writer dahil sa kwento niya iyon at plano niyang iguhit ito kung paano niya gusto. Dumilim ang gabi habang patuloy siyang nagsusumikap sa pagsusulat at pagguhit kahit ginagawa niya ito ng may passion, pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Biglang tumunog ang kanyang telepono at isang hindi kilalang numero, ang boses sa kabilang linya ay nagtanong kung handa na ba siya dahil oras na at sinabi ng misteryosong tumawag na sana ay mabago niya ang kapalaran sa pagkakataong ito, isang liwanag ang sumisilay sa kanyang mga mata habang nahulog ang kanyang telepono sa sahig at hinigop siya ng liwanag papasok sa kanyang manhwa. Oras na para sa isekai at may mga hindi kilalang ibon na lumilipad sa ibabaw ng isang isla na may napakalaking bundok sa gitna. Sa harap ng gate ng Pom Pom Town ay iniisip ng pinuno ng nayon kung anong pagbabago ang gagawin sa bandilang nakasabit sa gate. Sa kasalukuyan, ang bandila ay nag-welcome sa mga examiner na pumupunta sa Pom Pom Town at sa malapit na balcony, may isang kalbong binata na tumawag sa pinuno ng nayon, sinabi niyang palitan ito upang salubungin ang mga examiner ng Familiar Tamer Council sa Pom Pom Town. Sumang-ayon ang pinuno ng nayon sa kanyang anak at agad na ipinag-utos ang pagbabago ng bandila, pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang anak na si Shiming na magsisimula na ang seleksyon ng Familiar Tamer. Tumayo si Xiaoming at natawa sa kung paano siya inuutusan ng kanyang NPC na ama. Gaya ng inaasahan ang writer ay napunta sa mundong ito at naging si Xiaoming pero kalbo sa kung anong dahilan, dahil dito ay itinuro ni Ming ang langit at tinawag kung sino man ang nagdala sa kanya sa mundong kanyang nilikha, napansin niyang baka hindi naman ito masama at maaaring isang pagkakataon ito na nakatago lang. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay nabasag ang kahoy na bakod na tinatapakan ni Shaemeng at nahulog siya. Agad siyang tumayo at kumuha ng notebook at sumulat siya ng note tungkol sa gusto niyang baguhin sa setting na ito. Pagbalik niya habang ginagawa iyon ay nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. May mga imahe na pamilyar at hindi, na nagsimulang magpakita sa kanyang isipan at sa kabutihang palad. Naputol ang sakit nang dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Xiao at tinulungan siya nito at pinaalalahanan tungkol sa seleksyon. Subalit para sa kanya ay mas mahirap pa ang bakod kaysa sa seleksyon at habang pinag-uusapan ang seleksyon, dumaan ang airship ng mga examiner at nagdulot ng malaking anino sa kanila kung saan ay napakalaki nito kaya't kahit ang Creator God ay namangha sa tanawin. Hinihila ng kasama ang kamay niya at tumakbo papunta sa plaza kung saan ginaganap ang seleksyon. Ayon kay Xiaoming ay paparating na ang unang malaking pangyayari sa kanyang manhwa at ang Familiar Tamer Selection, samantala sa loob ng airship ay may 2 tao na nakabalabal na nakatingin sa bayan. Inutusan ng babaeng nakabalabal ang kasama niya na simulan ang pagsubok, nagtipon ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bayan upang panoorin ang exam at doon ay ipinaliwanag ng nakabalabal ang mga patakaran. Kailangan ng bawat examiner na maghanap at mapisa ang isang familiar egg na babagay sa kanila,
ang limitasyon ng oras ay kasing haba ng pagsunog ng isang incense at ang number 1 na kandidato ay uupo at diretso na sa final trial. Sinabi ni Xiao na ang pagpili lamang ng high star egg ang magbibigay sa kanila ng pagkakataon na makarating sa final trial. Binanggit niya kay Xia Ming na pipiliin niya ang itlog na may pinakamalakas na spirit energy at lahat ay nangyayari ayon sa kwento ni Xia Ming. Nakikipag-usap siya sa sarili tungkol sa mga NPC nang lumapit si Xiao at niyakap siya at sinabi ni Xiao na bilang isang ulila, si Ming lang ang taong naging mabuti sa kanya. Kaya determinado siyang pumasa sa selection ngayong araw at maglakbay silang dalawa upang makita ang hinaharap na naghihintay sa kanila. Pagkasabi nito ay tumakbo si Xiao ng may determinasyon at iniwan ang isang naiinis na kalbong lalaki dahil hindi naman dapat nagsasalita ng ganitong linya ang NPC. Gayunpaman ay lumapit si Xiao sa itlog na may pinakamalakas na spirit energy at sinimulan itong lagyan ng kanyang kapangyarihan upang mapipisa ito. Ayon sa mga nanonood ay marami nang sumubok na mapisa ang itlog na iyon kaso nabigo. Dahil sa ginawa ni Xiao ay mas nagsikap ang iba pang kalahok sa exam. Nang makita ito ay pinapakalma ni Ming ang sarili at iginiit na sumusunod pa rin si Xiao sa kanyang script at lumapit siya at nakita ang 3-star crawling dragon egg, ang pinakamataas na star na egg sa selection. Katabi nito ay isang 0-star familiar na pom-pom na makikita sa buong bayan at sa orihinal na kwento. Mabigo si Xiao na mapipisa ang unang itlog at sa huli ay mapipisa ang pom-pom egg bago maubos ang oras. Gamit ang pinakamahina na familiar ay magsisimula si Xiao sa kanyang paglalakbay patungo sa pagiging Diyos. Ngunit ngayon ang pangunahing karakter ay may kalayaang pumili at habang nagkataon, may narinig siyang isang nerd na nagdiriwang sa kanyang natuklasan, ginamit ng bookworm ang librong The Art of Egg Hunting, para mahanap ang 2-star wing tiger. Nagpasalamat si Ming sa kanya sa tulong bago niya ito tinatabig at dahil tatawagan na niya ang kanyang kaibigan, nagsimulang lumiwanag ng maliwanag ang itlog at mula rito, lumabas ang 2-star wing tiger at nakipag-bond kay Xia Ying. Isang marka na sumisimbolo sa kanilang ugnayan ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang makita ang napakataas na level na ito ay inanunsyo ng lalaking nakabalabal ang tagumpay ni Ming sa pagpisa ng 2-star egg, ipinagmamalaki rin siya ng pinuno ng nayon. Kaso wala itong pakialam sa mga iyon dahil iniisip niya ang mahalagang gawain ng pagbibigay ng pangalan sa kanyang familiar. Habang nag-iisip ng mga karaniwang pangalan at napansin ni Baldy kung gaano ito kakwela. Nagustuhan ng tigre ang tunog ng salitang iyon kaya't pinangalanan ni Xiao Ming ang kanyang familiar na Goofy Tiger. Di nagtagal ay inanunsyo ng nakabalabal na malapit nang matapos ang oras. Ang sinumang mabibigo na makipagband ay hindi na makakagawa muli nito sa loob ng 5 taon. Papalapit na ang oras para kay Xiao na patuloy pa ring sinusubukang mapipisa ang napili niyang itlog. Tumitindi ang pressure sa kanya subalit nawala ang bigat ng kanyang lungkot nang makita niyang pinapanood siya ni Xia Ming. Nakakatawa man ay mas lalo siyang pinagtatawanan ni Xiao Ming habang nakatingin, ngunit sa paningin ni Xiao ang ngiti ay isang suporta, kaya't inamin niyang hindi siya sapat para sa itlog na iyon at lumipat upang pumili ng iba. Kahit 0-star egg pa iyon ay determinado siyang magsimula mula sa ibaba at patunayan ang sarili niya kasama ang kanyang kaibigang kalbo. Kaya matagumpay na napipisa ni Xia ang pom-pom egg bago maubos ang oras at nang tingnan siya ng pom-pom ay nagulat si Xiao na kahit sobrang cute nito, nakaramdam siya ng kabiguan dahil ito ang pinakamababa sa lahat. Sa maikling paliwanag ang mga familiar ay mga espiritu ng langit at lupa, ang ilan ay buhay na espiritu at ang iba ay mga spirit tool na bawat isa ay may sariling katangian at star rank at ang iba't ibang star rank ay may iba't ibang kakayahan, kapangyarihang mahika at anyo sa labanan. Ang 7-star familiars ay kasing lakas ng mga Diyos habang ang 0-star ay parang alikabok lamang. Natapos ang unang bahagi ngayon ay ang ikalawang pagsubok at ito ang familiar aptitude test kaso bago ito magsimula, nakita si Xiao na nakaupo sa gilid habang yakap ang kanyang familiar. Lumapit si Xia Ying upang palakasin ang loob niya tulad ng nabanggit. Nalungkot si Xiao sa kanyang napili subalit cool lang si Ming at sinabi na walang basurang familiar. Tanging basurang tamer lang at sapat na ang mga salitang iyon upang tumayo muli si Xiao at magbago ng determinasyon. Sa isip niya, nagpasya siyang mag-training ng doble para makasabay sa kanyang kaibigan at hindi siya mabibigo at magandang sandali sana iyon kaso nang lumingon siya ay hindi siya pinapansin ni Xia Ying, sa halip ay abala ito sa pagbabasag ng itlog na hindi napipisa ni Xiao. Pagkatapos nitong mabasag ay inilubog niya si Goofy sa loob ng pula ng itlog.
parang isang kakaibang ritual at hinihila niya ito palabas na puno ang tiyan ng pula at lumalabas na hindi ito isang normal na tamer egg, kundi isang divine tree fruit na nagpapalakas ng bloodline ng familiar at lubos na nagpapataas ng lakas nito, isa itong cheat na ginawa ng writer para sa pangunahing karakter. Pagkatapos nito, sinabi niya na iniwan niya ang natitirang pula para magamit ni Xiao sa kanyang familiar at hindi nag-atubili si Xiao na gawin ito at matapos ang ritual, tumakbo si Xiaing papunta sa gitna ng entablado at handa na sa ikalawang pagsubok. Ipinahayag niya na haharapin niya ang lahat ng kalahok na kahit kakaiba ang paraan, pumayag ang nakabalabal at natural na nagalit ang ibang kalahok sa kanyang pagiging mayabang, lalo na't anak siya ng pinuno ng nayon at sinubukan ni Xiao na mapakalma ang lahat kaso hindi ito umubra. Lahat ay sabay-sabay na sumugod sa kanya at agad na inutusan ni Ming si Goofy na gamitin ang Cloud Mist Devour, na puno ng usok ang arena at sa loob ng usok, isa-isa niyang natalo ang lahat ng kalaban maliban sa kanyang kaibigan. Sa isang paraan ay naging aral ito para sa underdog na bida ng kwento, ipinakita nito na hindi lamang star rank ang basehan ng lakas kundi pati na rin ang taktika ng gumagamit. Pagkatapos mawala ang usok ay nakatayo si Xiaoming bilang nag-iisang natira, suot ang isang kapa na may nakasulat na strongest on earth. Humanga ang nakabalabal sa kanyang ipinakitang lakas at nagtaka kung saan nanggaling ang kapa, dahil sa kanyang ipinakitang galing ay nakuha ni Xiaing ang pass at sumakay sa airship papunta sa East Pole Island, kung saan gaganapin ang final assessment at iniwan si Xiao sa isla. Pinanood ng bata ang pag-alis ng airship sa langit at bago umalis, gumawa sila ng kasunduan at nangako silang magkikita muli at magbabalikan ng alaala habang umiinom ng alak. Ang kanilang tagpuan ay sa East Pole Island at ayon kay Xiao ay gagawin niya ang lahat upang makarating doon. Pagbalik sa perspektibo ni Xiaoming ay nalaman na hindi niya isinama si Xiao dahil bahagi ito ng kanyang plano, gusto niyang manatili ito sa kanyang underdog na landas at unti-unting lumakas, samantala si Xiaing ay handang ipakita sa mga NPC kung paano ang mabilis na pag-angat sa tuktok. Habang nasa airship ay naghahanda sina Ximing at Goofy para sa susunod na pagsubok, kumpiyansa si Ximing na walang makakatalo sa kreator ng mundong ito at habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya ang dalawang bully na nangungotong ng voucher mula sa isang tao. Ibinigay nila ito sa kanilang boss na si Hong Haki na may crawling dragon familiar na nakapulupot sa kanyang leeg, binanggit nito sa bata na hindi siya basta nagnanakaw kundi nagbibigay ng proteksyon, isang tipikal na gawain ng mga pasaway. Agad na nakilala ni Ximing ang sitwasyon at si Haki at ayon sa orihinal niyang kwento, naging isa si Ximing sa mga tauhan ni Wei subalit hindi ito pumasok sa isip ni Ming, kaya't dumaan lang si Ximing sa kanila habang pinipigilan si Goofy na umatake sa mga bully. Ayaw ng pangunahing karakter na makisali sa eksenang iyon at lihim niyang inaasahan na hindi siya papansinin ni Haki, kung hindi ay mapapasubo siya sa laban-laban sa pangunahing karakter at mabuti na lang at hindi siya pinigilan ng kalbong lalaki. Pero tinitigan siya nito habang dumadaan. Gayunpaman ay nakaramdam ang bully ng kakaibang pakiramdam, na parang may potensyal ang kakaibang taong ito at kalaunan ay dumating sina Xiaoming at Goofy sa silid ng pagsusulit para sa familiar, gaya ng dati ay sandaling hinangaan ni Ming ang detalye ng silid na siya mismo ang nagdisenyo. Naputol ang kanyang pagmayabang nang mapansin niya ang lumilipad na pusa sa tabi niya. Gutom na si Goofy Tiger at nangako si Ming na pakakainin niya ito pagkatapos ng test at masaya si Goofy nang marinig iyon, hanggang sa ipinaliwanag ang tungkol sa test. Sa mundong ito ay maraming paraan para subukan ang kakayahan ng isang familiar, halimbawa ay may halaman na lulunok sa familiar at ilalabas ito pagkatapos at may halimuyak na naglalagay sa kanila sa isang nakakatakot na ilusyon. May paraan din na tinutusok sila ng malaking karayom para malaman ang bloodline at halos maubos ang lakas nila, at mayroon rin na kung saan kailangan nilang lumaban sa isang mekanikal na halimaw hanggang sa bumagsak sila. Pagkatapos ay tinanong pa niya kung alin sa mga iyon ang pipiliin nila, natural na tumakbo si Goofy para umiwas sa mga iyon at hinabol siya ni Xiaoming hanggang makarating sila sa isang silid na puno ng lumilipad na mystical na jellyfish, at nakuha nito ang atensyon ni Goofy at pinili niya ang test na iyon. Masaya si Xiaoming na pumili si Goofy ng test at agad niyang isinara ang pinto habang ipinaliwanag kung paano ito gumagana, sa kasamaang palad para kay Goofy na kahit hindi ito pisikal na masakit, gumagamit ang mga jellyfish ng kanilang galamay upang suriin ang katawan ng familiar para malaman ang kanilang attributes. Tinatawag itong creepy tentacles at hinawakan si Goofy ng mga jellyfish at sinimulang suriin siya,
Matapos ang matinding test ay nakahiga si Goofy sa braso ni Xiaoming na tila nasiyahan sa nangyari kahit noong una ay tumutol siya. Dalawang jellyfish ang nagbago at ipinakita ang wind at wood attributes at bago nagsama upang ipakita ang salitang heaven. Namangha si Xiaoming at karaniwan ang wind tiger ay may wind attribute lang pero nagkaroon si Goofy ng wood attribute, na nagpaangat sa potensyal nito at ibig sabihin kaya nitong umabot sa 3-star rank kahit walang tulong at sa madaling salita, gumana ang cheat. Dagdag pa ang wood attribute ay may maraming kakayahan na hindi pa naipapakita ni Goofy. Habang iniisip ito ay napaso ni Xiaoming ang kanyang bibig sa mainit na inumin at nakita ni Goofy ang kanyang labi at dinilaan ito, na halos sumisira sa kanilang relasyon bilang master at familiar. Dahil dito ay naglatag si Ming ng bagong patakaran kung saan panatilihin ang tamang distansya at huwag tumabi sa kama sa gabi, bigla habang pinapagalitan niya ang kanyang familiar ay hindi niya napansin na tumubo ang mahaba at makintab na kulay ube na buhok sa kanyang ulo. May isang babae sa likod niya na nagtatanong ng direksyon. Nang humarap si Xiaoming ay nabighani ang babae sa kanyang itsura at agad siyang nagustuhan, ngunit nang magsalita siya ay tumakbo ang babae sa hiya at nagulat si Xiaoming sa kanyang buhok at napagtanto na na-activate ni Goofy ang Everspring skill, isa sa pinakabihirang kakayahan ng wood type. Ito ang pinakamataas na antas ng wood magic at susi sa muling pagsilang at hindi lang nito kayang pagalingin ang sugat, kundi pati magpapatubo ng buhok at nagpatuloy si Xiaoming sa kanyang pakay at ito ang kunin ang Spirit Merging Pill, isang sinaunang gamot na nagpapalakas. Ayon sa kanya ay itinago niya ito malapit sa control room sa likod ng isang kahoy na tabla, natagpuan niya ang lugar at kukunin na sana ang pill nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga examiner. Umalis na ang airship sa unang layer ng langit at papunta sa ikalawang layer. Lumilipad sila sa ibabaw ng Qing Island na isang lugar na mayaman sa mga halamang espiritu, napagtanto ni Xiaoming na malapit na matapos ang bahaging ito. Biglang nakita ang babaeng nakausap niya na napapalibutan ni Hui at ng kanyang mga tauhan, inutusan siyang ipakita ang kanyang spirit tool kaso tumanggi siya at nagalit si Hockey at hinawakan ang kanyang damit, nagbabantang itapon siya sa airship at walang nakialam dahil bahagi ito ng exam. Lumapit si Xiaoming at kinausap si Hockey at pinuri niya ang lizard familiar nito, nakilala siya ng babae na isa sa mga tauhan ang lumapit kaso nadapa, muling kinausap ni Xiaoming si Hockey at ginaya ang sinabi nito. Naprovoke si Hockey at nagalit at itinapon niya ang babae at nag-transform kasama ang kanyang familiar, namangha si Xiaoming pero tinawag niya itong peke at dahil sa galit ay umatake si Hockey kaso nakaiwas siya, lumipad si Xiaoming gamit si Goofy at sinimulan siyang asarin. Pagkatapos ay inutusan niya si Goofy na takpan ng usok ang paligid, ipinapakita ang kakayahan ng dual attribute familiar at napakalakas ng usok kaya napilitan ang kapitan ng airship na mag-manual control, kinailangan niyang lumipad palabas ng usok para makakita muli. Humanga ang babaeng nakabalabal sa kung gaano kagulo ang mga kandidato ngayong taon, gamit ang usok bilang takip ay lumipad si Xiaoming at sunod-sunod na umatake ng mabilis at malakas kay Hockey hanggang napaluhod ito. Tinapos ni Xiaoming ang laban gamit ang isang flying knee na nagpalipad kay Hockey papunta sa pintuan ng control room. Nakatayo si Xiaoming bilang panalo habang may suot na bagong kapa, ipinahayag niya ang kanyang pangalan bilang Wong Sato at sinabi na hindi niya kayang tiisin ang mga bully, nag-cheer ang lahat sa kanya habang nagtataka kung saan nanggaling ang kapa. Habang ang isang tauhan ni Hockey ay palihim na umalis sa gitna ng crowd, nakatayo naman sa harap ang babae at hinahangaan ang kanyang tagapagligtas. Sa gitna ng kaguluhan ay ibinigay ni Goofy ang pill kay Xiaoming bago bumababa ang babaeng nakabalabal at tinawag si Xiaoming, nakilala ng lahat si Lady Grand Gold Star mula sa East Council at nakilala rin ni Xiaoming ang 4 na star na halimaw na NPC na nasa harap niya. Balak siyang parusahan ni Star dahil sa usok na halos nagdulot ng pagbagsak ng airship. Sinabi niya na kung makakatagal siya sa isang atake niya ay palalampasin niya ito at alam ni Xiaoming na kahit isang atake lang mula sa kanya ay sapat para patayin siya, doon ay naghanda si Star na umatake sa bilang na 3. Nanatiling kalmado si Xiaoming at hinawakan ang magic pill at naglakad papunta sa gilid ng airship. Ipinahayag niya na may isang kontrabida na nang-aapi sa inosenteng babae habang walang ginagawa ang mga examiner, hindi niya kayang tiisin ang ganitong kawalan ng hustisya kaya pinili niyang iligtas ito. Umakyat siya sa gilid ng airship at tinawag ang council na walang hiya at hindi makatarungan, tinanggihan niya ang manatili sa lugar na iyon at tumalon pababa at nagulat ang lahat,
at naiwan ang babae na labis na nalungkot at dahil sa ginawa niya ay hindi na siya kwalipikado sa selection. Kaya nagkaisa ang mga tao at nagprotesta laban sa council at tinawag itong hindi makatarungan at samantala, lumipad si Xiaing pababa sa Chenga Island kasama si Goofy at plano na niyang pumunta roon para kunin ang mga halamang kailangan sa paggawa ng Spirit Merging Pill. Naalala rin niya na may inilagay siyang isang mahalagang tao sa isla na malapit ng atakihin ng mga bandido. Plano niyang iligtas ito at maging bayani at pagkatapos nito ay gagamitin niya ang pill para ipakita ang tunay na fusion technique. Habang iniisip ito ay biglang nalalagas ang kanyang buhok, may isang kumpol ng buhok na tumama kay Goofy kaya nabitawan siya nito at mabilis na lumipad si Goofy pababa upang saluhin siya. Sa ibaba ng isla ay may 3 babae na nangunguha ng halamang gamot sa gubat. Napansin ng isa ang isang falling star at sinabi sa kaibigan niyang si Jay na humiling si Jay na umunlad ang palayan, lumago ang kagubatan at maging masaya ang lahat ng nilalang at idinagdag ng kaibigan niya na hindi nagkakatotoo ang malalakas na hiling, at dapat para sa sarili niya ang hiling. Lumaki si Jay kasama ang mga taga-nayon at ang Diyos ng bundok, kaya't hindi niya iniisip ang sarili niyang kagustuhan at nang makita nila ang isa pang shooting star at nagdasal si Jay para sa sarili niya na isang lugar na para sa kanya, isang liwanag na para sa kanya at isang taong darating para sa kanya. Ang 2 shooting star na iyon ay sina Shaymang at Goofy at sa kalapit na kagubatan, nagluluksa ang isang grupo ng bandido sa kanilang namatay na pinuno at lahat sila ay kalbo na isang bandido na siyan ang nagdeklara na siya na ang bagong leader, ngunit tumanggi ang grupo at ayon sa dating leader ang magiging bagong pinuno ay ang makakapagpaamo sa Gale Vulture. Tinawag ni Shan ang Gale Vulture na kahit wala pang kontrata ay pinili na nito ang kanyang paborito, kaya nagdeklara si Xiang na siya ang bagong leader at hinamon ang sino mang humadlang at biglang bumagsak sina Xiang at Goofy sa kanilang hideout at nawalan ng malay si Xiang. Agad na umatake ang grupo ngunit tumayo si Xiang at ipinakita ang kanyang kalbong ulo. Nang makita ito ay tumigil ang mga bandido at gumagaan ang kanilang pakiramdam dahil isa rin siyang kalbo at sa sandaling iyon, natuwa si Xiaing na ginawa niyang friendly ang mga ito sa mga kalbo. Subalit ang Gale Vulture ay umatake sa kanya at sa tulong ni Goofy, lumipad si Xiaoming at tinalo ito at kinagabihan ay nag-enjoy ang lahat sa pagkain ng manok at nag-isip ang grupo kung paano pipili ng bagong leader. Biglang lumitaw si Xiang at napaluhod kay Xiaing at idineklara siyang bagong leader na ipinadala ng langit. Subalit sinipa siya ni Xiaing at inutusan ang grupo na gawin siyang tagalinis ng banyo habang buhay. Bilang bagong leader ay nagpakita si Xiaoming ng kabutihan at ginamit niya ang kapangyarihan ni Goofy para patubuin ang buhok ng ilan sa kanila. Agad namang nagpakita ng katapatan ang iba at nangako siya na ibabalik ang buhok ng lahat kung tutulungan siya, samantala ay muli na namang nangunguha ng halamang gamot si Ji at ang kanyang mga kaibigan at nagtaka sila kung bakit tahimik ang mga bandido. Biglang may lumitaw na mga lalaki sa likod nila at nahihimatay ang unang babae. Habang ang pangalawa ay naghanda gamit ang espada kaso nakita niya na napapalibutan sila ng mga gwapong lalaki na may mahahabang buhok, humingi ang mga ito ng halamang gamot at ibinaba ng babae ang espada at nagbigay ng halamang gamot kasama ang kanyang kaibigan. Naiwan si Ji at sinubukan na habulin sila ngunit natapilok siya straight sa malayo, nakatayo si Xiaoming sa puno habang pinagmamasdan siya ang kanyang berdeng buhok, mga mata at pagiging clumsy at kanyang kakaibang anyo. Agad na nakilala ni Baldy ang tipikal na airhead na karakter bilang NPC na hinahanap niya, ngayong hindi nabanta ang mga bandido sa nayon ay hindi na niya magagamit ang plano niyang iligtas siya para makuha ang loob nito, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para mapalapit sa kanya. Napansin ni Xiaoming ang Diyos ng bundok na si Kui na sinusubukang kunin ang prutas sa puno sa ibaba, dahil mag-isa ay bato lang ang naibabato nito at lumapit si Ji at inalok ang tulong niya. Napagtanto ni Ming na may ugnayan na sina Ji at Kui at nang isinusulat niya ang karakter ni Ji, ginawa niya itong may napakataas na affinity sa familiar. Kahit hindi nagustuhan ng mga mambabasa ang side story nito ay naniniwala si Ming na tama ang ginawa niya, sabay nilang ginamit ang parehong spell at dahil pinagsama ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog ng lupa at bumuo ng malalaking matutulis na bato. Nakaligtas si Xiaoming sa muntik na pagkatusok at nakilala niya ang bihirang Earth-type na kakayahan na Stone Forest. Ginamit niya ang kaguluhan para magpakilala at nagulat sina Ji at Kui sa nangyari. Lumapit si Xiaoming habang nagpapapogi at nagsasalita tungkol sa kapangyarihan na walang kontrol at nasasayang lamang. Ngunit hindi siya narinig dahil punit ang kanyang pantalon at kita ang kanyang underwear.
Akala niya ay gumana ang charm niya ngunit nakita niyang si G ay abala kay Goofy at sinubukan niyang muli, subalit wala pa ring epekto. Biglang nalalagas ang kanyang buhok at napaluhod siya sa hiya, hinahaplos ni G ang kanyang ulo at tinanong kung siya ba ang ama ng tigre at gustong-gusto niya ang makintab nitong ulo at naputol ang kanilang usapan nang dumating ang mga tauhan niyang pinadala para mangolekta ng herbs, ngunit wala na rin silang buhok. Hinahabol sila ng mga tao sa nayon na may dalang armas. Nagpaalam si Xiaoming kay G at mabilis na umalis kasama ang kanyang grupo at nagulat ang ibang babae nang sabihin ni G na mabait ang kalbong lalaki. Sa kampo ng mga bandido ay kinausap ni Xia Ying ang kanyang mga tauhan. Ikinwento niya ang kanyang pangarap na hindi na sila maging masasamang bandido na nais niyang magbago sila. Nakakatawa man at sina G at Kui ay kasama na sa kampo at sumusuporta sa kanya. Simula nang magkita sila ay araw-araw nang bumibisita si G. Dahil sa kabaitan niya ay maraming low-level familiars ang lumapit sa kampo, nakipag-partner ang mga bandido sa mga ito at lumakas ang kanilang grupo at sa tulong ni Kui, sa loob ng isang buwan ay nagbago ang kampo. Nakapagtayo sila ng malaking kastilyo at nakapagtipon ng mga herbs para sa Spirit Merging Pill, dahil mahirap kausap ang mga bandido si G ang tumulong bilang tagapamagitan, dahil dito ay naging maayos ang relasyon ng kampo at ng nayon. Handa na ang lahat para sa paggawa ng pil at gagawin ito sa gabing iyon, ngunit may kakaibang pakiramdam si Xia Ying at nang gabing iyon ay bumalik si G sa nayon at napansin niyang tahimik ang paligid. May lumapit sa kanya si Xiao at ang bida ng kwento at naging miyembro na siya ng Falcon Squad, sinamahan niya si G sa plaza kung saan naroon ang lahat at ipinakilala niya ang kanyang mga kasama na isang archer at isang mandirigma at isang bagong miyembro. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili at binanggit na kung gaano siya kasaya na makasama ang mga katulad niya. May isang Falcon familiar na nagbabantay sa itaas at kilala ang Falcon Squad sa pagtulong at paglaban sa masama. Tinipon ng kanilang leader ang mga tao at sinabi na wawasakin nila ang mga kalbong bandido. Nagulat ang mga tao at ipinaliwanag na mababait na ang mga ito at tumutulong pa sa nayon, pero pinilit ng squad na delikado pa rin ang mga ito. May isang miyembro na hinawakan si G at inakusahan siyang spy at bago pa makialam si Xiao, pinigilan ito ng kanilang leader at binanggit na huminahon ang lahat kaso ipinahayag rin niya na para sa kanya, ang mabuting bandido ay patay na bandido. Sa gabing iyon ay sinimulan ni Xiaoming ang paggawa ng Spirit Merging Pill, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan ang paligid at alam niyang kailangan niyang mag-focus ng 4 na oras. Ito ang unang hakbang niya para maging Diyos at plano niyang makuha ang isang mahalagang kayamanan mula sa East Pole Island. Gagamitin niya ito para hanapin ang tore na nagdudugtong sa iba't ibang mundo at doon, makakabalik siya sa kanyang tunay na mundo. Habang iniisip niya ito ay kinain ni Goofy ang kalahati ng pil at hindi natuwa si Xiaoming sa nangyari. Samantala ay tumatakbo si G papunta sa kampo para babalaan siya sa paparating na panganib mula sa Falcon Squad. Hindi niya alam at pinasundan siya ni Wei gamit ang kanyang Falcon. Dahil dito ay mabilis nilang nahanap ang kampo ng mga bandido, kinuwestiyon ni Xiao ang impormasyon ng squad tungkol sa mga kalbong bandido, dahil maganda ang sinasabi ng mga taga-nayon tungkol sa kanila at tinawag ni Wei si Xiao na inosente at masyadong matuwid. Nakikita niya si Xiao bilang isang mabuting tao at isang mahusay na familiar tamer. Para kay Wei si Xiao ang perpektong halimbawa ng mandirigma ng hustisya subalit naniniwala siyang naapektuhan ang paghuhusga nito dahil sa sobrang kabaitan at pinili ni Xiao na maniwala sa kanyang kapitan, inutusan ni Wei ang kanyang squad na maghanda para sa night raid. Nakita ng bantay sa gate ng kampo si G na papalapit at bago pa siya makapagsalita, may palason na apoy na tumama sa harang at nagdulot ng sunog at dumating ang Falcon Squad sa kampo. Lumabas ang mga bandido kasama ang kanilang mga familiar upang patayin ang apoy at pigilan ang mga kalaban. Tumalon si Xiao at ginamit ang kanyang familiar na si Tong Yuan at lumaki ito at nag-transform sa Pom-Pom King gamit ang 1-star combat form. Sa isang atake ay nabasag ang gate at karamihan sa mga bantay ay bumagsak at malaya nang makapasok ang Falcon Squad. Inutusan ni Wei ang kanyang grupo na hulihin ang natitira at bantayan ang mga bihag. Binanggit ng isang bandido na hindi nila kayang pasukin ang kuta at sinubukan ng squad na sirain ito gamit ang magic ngunit nabigo, gumawa si Fu ng plano para palalabasin ang nasa loob. Samantala ay matagumpay na nainom ni Xiaoming ang Spirit Merging Pill, si Goofy naman ay kailangan pa ng oras dahil hindi pa nito kayang pabilisin ang proseso at narinig ni Xiaoming ang kaguluhan sa labas ng kanyang kastilyo.
Nakita niya na ang kanyang mga tauhan at ang mga taga-nayon ay nakatali at nakapaligid kay Ji at nakatali si Ji sa isang poste at may dayami sa ilalim niya. Agad na nagtago si Xiaoming upang hindi siya makita at inakusahan ng Falcon Squad ang mga taga-nayon na nakikipagsabwatan sa mga bandido. Si Ji ang tinuturong dahilan at ang miyembrong humawak sa kanya kanina ay itinuro siya kaya't sinisi siya ng iba. Nanindigan si Ji na mabuti sina Xiaoming at sinubukan ni Xiao na kumbansihin si Hui na huwag sasaktan ang mga bihag, kaso iginiit ni Hui na pinili na nila ang panig nila at walang awa sa masama at inutusan niyang sunugin si Ji kung hindi ito magsisisi. Nagsimulang magduda si Xiao kung tama pa ba ang kanilang hustisya, samantala mula sa kastilyo ay nakita ni Xiaoming si Xiao at napagtanto niyang nagbago na ang kanyang kalaban mula sa mga bandido at ito'y naging ang Falcon Squad na. Pinaghinalaan niya na ang mundong ito ay may paraan para ibalik ang kwento sa tamang daloy, matapos niyang baguhin ang plot at may panibagong problema na lumitaw at nagpasya si Xiaoming na maghintay hanggang handa na si Goofy. Wala siyang pakialam sa kapalaran ng mga NPC at dinala rin si Kui upang panoorin ang pagbitay kay Ji. Binigyan si Ji ng huling pagkakataon na humingi ng tulong, pero tumanggi siya at biglang lumabas si Xiaoming mula sa bintana ng kastilyo at hindi na napigilan ang sarili at bumagsak sa lupa na may malakas na impact.